Aminin niyo mahirap pantayan ang nag-iisang diwata. Bakit? He's a total package singer, dancer, host, stand-up comedian, influencer, entrepreneur, and actor na pwede sa drama or comedy, pwede ring bida at kontrabida, at higit sa lahat he's a giver. Kung alam niyo lang kung gaano siya ka-generous magugulat kayo. Bigay dito, bigay doon. Mahirap magpatakbo ng 24 na hour na negosyo. Walang tulog halos araw-araw, 7 days a week. Kung laging nakasimangot ganun lang talaga ang itsura niya. He declined all sponsors, offers for beauty services. Sa mga nagsasabi na nagbago na si Diwata dahil sa pera, nagkakamali kayo. Money doesn't change you, it only reveals who you truly are. Kaya kahit may pera na siya ganun pa rin ang attire. Wala pa ring lifestyle. Ganun pa rin katutok sa negosyo. Shorts, sponsored shirts, tsinelas na pambahay. Siya pa rin ang nagluluto ng sabaw. Siya pa rin namamalengke madalas. Siya pa rin ang namumulot ng empty Pepsi bottles. In fact kahit may pera, ayaw pa muna niya mag-hire ng mag-hire baka di daw niya masahuran. At ganun pa rin ang tulog 2 hanggang 3 hours lang madalas. Hindi niya hangad maging celebrity. Ang pangarap niya maging successful business owner, nationwide. At sa mga nagtataka bakit hindi mapapabagsak si Diwata, simple lang ang sagot. Ang number 1 sa immutable laws of marketing is the law of leadership. The law of leadership, it's better to be first than to be better. The basic issue in marketing is creating a category you can be first in. It's such easier to get into the mind first than to try to convince someone you have a better product than the one that will get there first. He created it first. He popularized the Pares Overload na recognized sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Basta Pares Overload alam niyo siya yan. Mas lalo lang naaalala ng tao si Diwata kapag ginaya niyo. Period. Follow Choro Rat Vlogs. Don't forget to share this video. I love you all.